Una sa ating listahan si Lunarak, isang nilalang na sinasabing umiikot sa ibabaw ng ulap sa mga bundok na matagal nang hindi inaakyat. Ayon sa mga matatanda, sa tuwing may buong buwan, makikita ang anino nito sa pagitan ng mga ulap, tila isang malaking pakpak na kumikislap. Walang nakakalapit dahil sa napakakapal na hamog at malamig na simoy ng hangin sa lugar na iyon. Isang bulong na lamang ang magsasabi kung saan itong huling nakita. Pangalawa naman sa ating listahan ay sila Tugo. Sinasabing minsan narinig sa mga ibang malalim at tiwali ang tunog ng halakhak ng isang nilalang na hindi makikita. Mabilis, madulas at tila laging naglalaro. Ang mga dumadaan sa lugar ay nawala ng ilang minuto. Ngunit para sa kanila, oras o araw ang lumipas, isang alamat sa mga tribo sa gubat. Palaging binabalaan ang mga bata, huwag kayong tatawa sa gabi. Pangatlo naman sa ating listahan ay si Tagalim, isang nilalang na bumabalo sa dilim ng mga abandonadong lungsod sa ilalim ng lupa. Sinasabing sa bawat sukso kung saan nawawala ang ilaw, nandoon ito. Marami ng minero ang hindi na nakabalik matapos mag-ulat ng dalawang ulang mata ng nakititig mula sa kadiliman. Hanggang ngayon wala pang nakakalapit ng hindi natutuluyan. Pang-apat naman ay ang Amarak. Sa tuwing bumubuhos ang pulang ulan sa ilang bahagi ng sinaunang kagubatan, may isang dambuhalang aninong gumagapang sa ilalim ng lupa. Umuuga ang mga puno at tila may pagaspas ng hangin sa mismong lupa. Walang ebidensya kundi mga hiwagang sugat sa mga punong kahoy at tunog ng gutom na pag-ungol mula sa kailaliman. Panglima ay ang Curious. Madalas marinig ng mga mangingisda ang tunog ng kalus ng mga alon kahit walang hangin. Ang kanilang mga bangka ay tila itinulak ng mga di maipaliwanag na persa sa malalayong dagat kung saan walang ibang barko o isda. May kumikislap sa ilalim ng tubig, tila dalawang mata na magkaibang direksyon ang tanaw.